Okay, so nandito ako sa UP Diliman ngayon, UP University. And then nandito ako sa Office of the University Registrar and also Office of Admission. Ayan. And then we will see if they are open or what happened right now. So ayun, marami ako mga info and then some of the details about Negros and Iloilo into my files already delete, and merong mga nagbubura and I don't know why it happening. Bakit binubura? Because they are cleared everything and because I shut my mouth or duct tape my mouth on what happened on going on Luzon, Visayas, Mindanao and International. Hindi mo makukuha ang bibig ko dahil hindi ako katulad nila na bayaran. So dito tayong lahat. So ayan yung view dito. Okay, School of Statistics na tayo. Meron pa ditong School of Statistics. Ayan. School of Statistics na to. Ito yung mga tao na sila ang nagbabantay ng mga NSO or mga birth certificate na mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao and also international if you are a Filipino citizen. So ayan. So nandito yung School of Statistics. Ayan. So magkatabi lang sila ng registrar talaga. So ayan. So ito, magtatanong ako and then uuwi na rin ako. So next year na lang muna kung anong mangyayari because mas pinaboran ngayong year na to ng year 2023 at year 2024 ang online classes than to the live face-to-face classes. So ayun. So ang gagawin ngayon, dito lang tayo, konting ikot, ganyan, konting information on what happened. So ito, alam mo, ang nangyari dito, kaya ako naglipat ng private school because of this happening. Kasi yung public school talaga, pagdating sa mga ganitong details, ang bagal nila mag-aksyon than to the private school. But because na wala akong pang tuition, kailangan ko dito sa public school, medyo mabagal talaga ang proseso sa government about the school na info and unlike sa private school. So ayun, yun lang, gusto ko lang i-share. Konting question, ganyan-ganyan, tas baba na ako. Ayan. So ayun, and meron na palang robotic humanoid dito sa Pilipinas. So do a wiring and recording to those people na kailangan for the next generation na kumbaga mga leader dito sa Pilipinas. So ayun, be careful sa kanila kasi naka-wiring ako ngayon, nire-record nila ako and kailangan kong i-shout out ang bibig ko kasi alam mo yon, nandun lang ako sa loob ng hotel, biglang nag-shave lang ako ng puki ko at saka ng kilikili ko at saka ng kilay ko. Bigla silang nagtawanan sa the whole building and alam mo yun, hanggang sa 8th floor na yun, mag-isa lang ako doon, wala akong kasama, walang ibang customer, ako lang talaga ang nandoon sa 8th floor. Sobrang hirap, kung hindi lang ako talagang kumbaga ginagawa ng issue ng asawa ko ngayon, umuwi na ako ng condo wala akong ibang option Pero dahil naka-record ako ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kasi lumalabas talagang katraidoran nila sa Mindanao Hindi pala nila ako kamag-anak. Tapos sige-sige sila nagpapadala sa ibang bansa sa akin. Hindi nila sinasabi na yung buhay ko peligro na pala doon sa lugar na yun. And hindi man lang nila ako binibigyan ng pamasahe para makauwi sa Pilipinas at maayos sa mga bagay na dapat dati ko pa inayos. So ayun, I just wanna share, friends.